Hello, hello! Kamusta? Nandito na naman si Mrs. Kat at isasama kayo sa panibagong linggo. Ayan, umpisahan natin sa pagtatrabaho. No choice tayo guys, hindi tayo mayaman kaya kilos-kilos tayo para makapaghanap buhay. Lalo na at meron na tayong mga maliliit na batang binubuhay, di ba? Rhymes. Ayan. So, eto, gumagawa ako ng orders. At syempre grateful tayo at masaya tayo na may mga dumadating na opportunities at blessings kagaya ng mga ganitong orders at syempre yung mga nagtatrabaho sa office yung mga opportunities. Yan. Ganyan ang technique, positive thinking para sipagin tayo magtrabaho. Ayun. So, samahan nyo lang ako ngayong dito sa vlog na to at kung ano-ano pang mga gagawin natin. Yan. Ayun finally, makakalabas din ng Cavite. Ayan, so bumabiyahe kami papunta doon sa aking mga in-laws kasi iiwan namin yung mga bata doon muna kay mama. Thank you pala mama sa pagbantay sa mga bata para makapag-date naman kami. Sobrang tagal na namin hindi nakakapag-date mag-asawa. Kaya sobrang excited talaga ako ng araw na to kasi nga manonood kami nung Hello Love Again. Gusto namin panoorin yun parehas. Hindi ko nga akalain na gusto rin palang panoorin ni daddy yun kasi nabanggit ko lang. Tapos sabi niya, ay sige gusto ko rin panoorin yun. So ayun, in-schedule lang namin na ngayong araw nga na mag-date kami. So, ayan, naiwan na namin yung mga bata niyan at dito kami manonood ng sine sa BGC. Ayan, naalala ko lang dati, madalas talaga paikot-ikot lang ako dito sa BGC kasi dito ako halos lumaki. At ngayon parang ang strange na nung lugar. So, ayan, excited na ako manood niyan. Daddy, ano masasabi mo sa movie? Ganda. Kinilig ka? Oo. Pagkatapos naming manood ng sine dun sa isang mall, lumipat kami sa isa pang mall para kumain at bumili ng mga pasalubong na mga kinikrave ng mga bata. Matami pa rin kasing mga restaurants or mga tindahan na wala sa amin sa Cavite na meron dito sa BGC. So, nilubos ko na habang nandito kami yung mga namimiss na mga bata kainin dati. Bumili na kami. So, ayan, nandito kami sa parang food court kasi may gusto kong kainin dito. Tapos ito, nakita ko yung Bellabot. So, parang umiikot-ikot na siya dun sa mismong food court. Tapos, siya na yung nagko-collect no mga maduduming tray. Tapos, ayan, ang cute lang kasi may mga ganito na, di ba? Baka sa susunod, yung robot ni Elon Musk. Ayun na yung makikita natin dito sa mga malls, na mangungulekta ng mga pinagkainan natin. So, ito yung gusto kong kainin. Alam niyo naman, I'm a ramen girl. Gusto ko yan. So, ito. First time ko lang din itong kakainin. Willing naman ako sumubok at okay naman. Nagustuhan ko naman yung lasa nitong tantan udon. Ayan. So, inggitin ko lang kayo konti. Joke lang. Ayan. Masarap naman to. Nagustuhan ko. Para siyang lomi yung consistency niya. Pero may nalalasahan ako na parang peanut butter Pero di ako sure talaga sa mga ingredients niya. Basta kinain ko na lang. Lagi ako tinatanong ng asawa ko bakit daw gusto ko kumain lagi ng ramen. Gusto kong sumubok lagi ng kumain ng ramen. Sabi ko sa kanya, para pag pumunta ako sa Japan, pumunta tayo sa Japan or makapunta tayo sa Japan, alam ko na sanay na ako sa lasa ng ramen. claiming tayo, manifest natin yan, makapunta rin tayo ng Japan as a family. Yes. Parang lomi. Pero ano yan? Ano yung laman? Ayan, lumipat na naman kami sa kabilang mall. Tapos, ito, sobrang bilib talaga ako sa mga awit na to at wala akong palya tuwing mapupunta ako sa lugar na to. Maglalagay talaga ako sa kanila kasi ang galing, di ba?
Tapos ito, isa sa mga namimiss ng mga anak ko tong Popeyes, kaya bumili na naman talaga kami. Hindi ako makamove on. Gusto ko ulit panoorin. Galing. Galing talaga. Thumbs up. Na-pick up na namin yung mga bata at eto, nagmamadali na kaming umuwi kasi may paparating daw na malakas na bagyo. So, maganda ay safe na kami sa bahay. Ayan, Sunday is family day again. Ayan, so nakikinig lang kami ng online church. Tapos si daddy, ayan, nagluluto ng aming breakfast. Tapos yung mga bata, madalas nakikinig lang din sila dun sa online church namin habang may mga iba silang pinagkakaabalahan. Ito, mga na-take home nila galing kila mama eh. Ayan, ang cute. May mga diamond painting, tapos yung Ferrari na laruan ni daddy dati na kailangan buuin. Yun, enjoy na enjoy sila. Lagi silang may nauuwing something kapag galing sila sa lola nila eh. Yan o, si Tantano. Excited. Cute kasi nung mga parts eh. Ayan, may maliit pa na parang screwdriver para mailagay mo yung mga wheels. Sa Ghibli naman. May isa. Galing mo, ate. Syempre, weekend is grocery day din. Kaya, dito dun sa pinag-groceryhan namin, may maliit na parang time zone. Pero di time zone ang tawag. So, ayan, naglaro lang din yung mga bata saglit. Tapos, ayun, kinabukasan, naglinis na ako ulit ng bahay. Last time sa ating video ay nag-general cleaning ako ng balcony at nagawa ko naman siya ng maayos. So, ngayon, ang lilinisin natin ay itong aming dressing room. Madaming alikabok. Ewan ko talaga kung saan nanggagaling yung alikabok dito sa amin eh. Kahit na halos nakasara kami ng bahay madalas. Ayan o. Actually, itong lugar na to, hindi pa napipinturahan yung mga walls kaya kitang-kita mo na parang madungis pa yung wall at marami akong plano or balak na renovation dito, na gawin na renovation. Gusto ko kasi magmukha siyang parang boutique yung store ng mga damit, ganyan. Excuse nga pala doon sa damit ko na may butas sa likod. Kahit maglilinis lang naman ako, kailangan ko bang mag-gown? Madudumihan at mapapawisan lang naman. So, doon ako sa komportableng suotin kapag maglilinis. So, ayan, nag-vacuum na ako. Alam nyo ba yung mga gamit ko dito sa paglilinis? Kagaya niyang vacuum, yung mga mops, yung mga ganyan. Madalas, matagal kong pag-iisipan yan kung bibiling ko ba to? Kailangan ko ba talaga to? Tapos, i-add to cart ko siya ng medyo matagal. Pag-iisipan ko nga kasi maigi. Tapos, pag gusto ko pa rin siya after a few months, bibiling ko na talaga siya. And masasabi ko talaga na ang vacuum ay sobrang worth it.
Pero actually, iniisip ko dapat meron din ako nung wet vacuum para sa mga kutsyon, ganun. O kaya kung yung sofa namin ay tela, ganyan, pwedeng magamit yun doon. So, pag-iisipan ko pa ulit kung bibili ako ng wet vacuum, i-add to cart ko siya at mag-iimbestiga pa ako kung tama bang bumili ako nun. So, ayan, madalas, hindi naman sobrang maalat talaga tong kwarto na to. Magulo lang yung mga damit. Syempre, minsan pag nagmamadali na aalis, madalian lang kukuha ng mga damit. Tapos yun, alikabok lang talaga ang problema dito. At yung mga wall, syempre, medyo madungis yan. Kasi, hindi pa nga siya napinturahan ng ano. Yung pintura ng wall dito sa kwarto na to, yung default pa talaga yung kulay puti nung kinuha namin yung bahay, tas hindi siya gloss, matte siya, kaya madaling kapitan ng mga chismis yung wall na ito. Pero as I said nga, plano ko rin na magpintura. Tapos yun, nilinisan ko na rin tong electric fan. Actually, gusto naming ipa-connect yung aircon galing sa kwarto papunta dito, kaso madalas pag nagbibihis kasi kami, diba, galing ka sa CR tas lamig-lamig ka pa, tas pagpapasok ka dito naka-aircon, naku, manginginig ka sa lamig nun. So ayan, sinisigurado ko lang din talaga na bawat sulok ay mapupunasan, ma-vacuum. Yan, napaka-importante ng vacuum sa amin kasi nga nabanggit ko dati, di ba, may mga allergies yung mga anak ko at saka yung asawa ko. Tapos itong mga damit na nakasampay, ginagamitan ko nitong lint roller para dumikit yung mga alikabok doon. Tapos syempre kapag matagal nakahang yung mga damit, na alikabukan yun eh. So yan. Tapos ito, akalain nyo may dalawa kaming box na malaki para lang sa mga laruan ng mga bata. Ayan. Napakabilis lang panoorin, pero ang tagal niyan, buong time na bago ko sunduin yung mga bata, siguro mga 3 hours, 3.5 hours din ako naglinis dyan. Tapos after nyan, sinundo ko na din yung mga bata sa school. Sa maniwala kayo o sa hindi, ang cleaning ay therapy para sa amin. Nagiging therapy siya kapag walang nangungulit sa amin, ha. Pero kapag yung may tumatawag sa'yo or nangungulit, yun, medyo maiinis ka. Pero pagka ganitong tahimik, pwede kang mag-play ng music, medyo may time ka to do everything, yan, nakaka-relax yan kahit papano. Pero nakakapagod pa rin physically, pero kahit papano may nakiklear ka sa utak mo yan kapag naisip mo, ay, na general cleaning ko yung dressing room, tsaka yung balcony. Sobrang linis nun. Ang sarap magtambay doon. Actually, guys, ngayon, ang paborito kong kwarto dito sa amin ay itong dressing room. Madalas nandito ako magre-record ng mga voice over, ganyan. Hindi rin kasi sila masyadong pupunta dito. Ako lang madalas pupunta dito. Kaya, ayun, parang nagiging, ko na rin to, lugar para magmuni-muni. Medyo tahimik din kasi, 'di ba? Kasi madalas nandun sila sa bedroom namin or nandun sila sa baba nanonood sa TV, nagpe-PlayStation, pero ito pwede akong manood dito ng matiwasay. Plano ko ang lagyan to ng parang sofa na maliit or something na malambot para pag tumatambay ako dito. Medyo malambot naman, hindi ako nakahiga sa sahig. So, ayan, basta sinisigurado ko lang talaga na bawat sulok ay mapunasan, walang alikabok. Yan, kasi yun ang number 1 trigger talaga ng mga anak ko sa allergies nila. Habang pinapanood ko tong video na to, parang naiisip ko talaga na nakakapagod din talaga maglinis, no? Parang, kunyari, ito, yan, 3.5 hours akong naglinis, tas sinigurado ko talaga na bawat sulok ay malinis. Pero napakabilis lang talagang kalatin ng mga kasama mo sa bahay, no? Pero naiisip ko lang din at sinisiksik ko lang din sa isip ko na hindi naman magiging ganito forever, na paglaki nila magkakaroon sila ng mga sariling bahay nila at maiintindihan nila na mahirap maglinis. So, ayan, malinis na. Nilagyan ko pa ng pa-effect na sunset na lamp nabigay ng kuya ko. Yan, di ba? Nako, ang bango niyan kasi rin ako, pinaikot ko din yung purifier. Yan, ang bango, amoy Okada. Yay! Tapos na!
So, ayun. Thank you for watching. Napagod ako. At nakadalawa na tayo. Tapos na tayo sa balcony. Ngayon, tapos tayo sa dressing room. So, ang next naman siguro ay either yung CR or yung bedroom. So, ayan. Thank you pala sa mga nagko-comment at sa mga nanonood. Ayan. Thank you again guys for watching. Sana tuloy-tuloy lang ang panonood nyo sa ating channel. At, wala to. Ano lang yan. May malaking chismis dyan na tinakpan ko. So, ayun. Again, thank you sa panonood. I love you guys. Thank you for watching. Thank you for listening to my rants and pagyayap ko. Yun. So, see you again on my next video vlog. Bye-bye.